Ito na nga ba ang tunay na boses ni Jesus? Which will be given up for you. Mga kaibigan, noong September 11, 1999, 2 taon bago mangyari ang malagim na trahedya ng Twin Towers, ay may naganap na isang Eucharistic celebration sa New York na dinaluhan ng libo-libong katao. Itong araw din na to, ginanap ang World Marian Peace Regatta kung saan nagkaroon ng prosesyon sa East River, New York habang may bitbit na 33 rebulto ng imahe ni Maria. Sa pagdiriwang na to ay may mga dumaloring mga Pilipino na talagang may malakas at matibay na pananampalataya. Fast forward tayo dun sa misa mga kaibigan na pinangunahan ni Father Gerard McGinty kasama ng iba pang mga pari. Sa original footage na to na kuha mismo dun sa nangyaring misa, makikita na nandun na sila sa parte ng misa na kung tawagin ay consecration. Para sa mga hindi nakakaalam, ang consecration ay yung pagkakataon kung saan babasbasan na nung pari yung hostya at alak na sumisimbolo sa katawan at dugo ni Jesucristo. Makikita nyo dito mga kaibigan na bago itaas ni Father yung hostya ay kapansin-pansin na ang panginginig ng mga kamay nito at ang pautal-utal nitong pananalita. This is my body, which will be given up for you. Hindi lang yan, dahil nung itinaas na rin ni Father yung alak, ay maririnig na naman natin ang pagbabago sa kanyang boses. This is the cup of my blood, the blood of the new and everlasting covenant. Kung papakinggan nating mabuti, ay ating mapapansin na hindi pangkaraniwang tono ng boses ang nagsalita nung oras na yun. Which will be given up for you. Ayon sa ibang mga nagkomento sa footage na to ay talagang kinilabutan daw sila nung unang beses nilang marinig ito kung saan napaiyak pangaraw ang iba. Ayon naman sa mga espekulasyon ay 100% daw silang sigurado na ito ang tunay na boses ni Jesus. Sabi ng mga relihiyosong tao ay kaya raw nagparamdam sa kanila si Jesus nung oras na yon ay dahil sa malakas na pananampalataya na binibigay ng libo-libong katao nung araw na yon at ito ay nangyari sa pamamagitan ni Father Gerard. Siyempre, hindi mawawala dyan ang mga pagdududa na sinasabi nilang ito raw ay isang malaking kalokohan at pakulo lamang ng simbahang Katoliko upang linlangin ang mga tao. Para sa akin mga kaibigan, totoo man o hindi, ay magandang irespeto na lang natin ang paniniwala ng isa't isa lalo pat madami sa atin dyan ang matibay talaga ang pananampalataya kung saan dun na lamang sila kumukuha ng lakas upang magpatuloy at lumaban sa buhay kaya naman igalang na lang natin ang kanilang opinyon. Ngayon, kung sa tingin mong ito talaga ang boses ni Jesus, ay i-comment mo sa baba ang iyong opinyon at magkakasama natin itong pag-usapan. Ano't ano pa man mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakaalam kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang hiwaga.